Dagliang talumpati. Nagpagalingan sa paglahad ng kanilang mga pananaw ang mga kalahok para sa dagliang talumpati na nagmula sa iba't ibang seksyon sa mga batang 11 at 12. Binubuo ito ng 7 mga kilahok na sina Jericho Estendes, Jules Sendinang, Ramel Ariza, Rica Boquelon, Adonis Broynes, Jules Consigna at Joshua Nisisha. Sa pagkakasunod-sunod, ang mga hurado ay sina Ginang Alfie S. Leto, Ginang Candice Rosales at Ginang Mary Grace Tantoy. Sinimulan ang pagpaligsahan sa pagbabasa ng mga pamantayan para sa panghatol sa mananalo. Ang mga kalahok ay bumunot ng isang papel na naglalaman ng kanilang paksa para sa kanilang talumpati. Binigyan lamang sila ng 1 minuto para makapag-isip at buuin ang kanilang mga impormasyon. Pagkatapos nito ay magsisimula na ang kalahok. Isang binati ang mga kalahok ng mga nakikitagang manonood bago sinimulan ang paglalahad ng kanilang mga pananaw ukol sa paksa na unang napili. Talaga na may nahirapan ang mga kalahok dahil hindi dali ang mga paksang naghahanda para sa kanila. At ito pa'y minuto, ngunit nahatid nila ang maayos na mapayapa na kanilang gustong ipabaalan parating sa lahat. Sa mga nanggalingang kalahok, mahusay na nanalo si Joshua Nicosha bilang kampiyon sa paksang kanyang nabunot. Ang tema ng buwan ng wika sa taong 2018 na Pilipinong wikang saliksik. Maraming mga isyong panlipunan ang natalakay sa dagliang talumpati na matagumpay. Nabinigyang kaalaman at solusyon ng mga kalahok. Sa pamamaraang daglian ay pinakakita nito ang katalinuhan ng mga karasyan sa aspektong nakapag-iisip sa maliliit na oras. Ang katangian na ito ay mahalagang makanta ng bawat individual na nagnanais umunlad ang sarili. Ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong. Sa gitna ng kagubatan, may 2 magkaibigan ang naninirahan. Ito ay si Langgam at Tipaklong na matalik na magkaibigan. Ngunit magkaiba sila ng personalidad. Si Langgam ay mabait, masipag at matiyaga. Samantalang si Tipaklong ay hambog, tamad at walang ibang ginawa kung hindi aliwin ang sarili sa araw-araw na lumilipas. Kaumagahan, pagtilaok ng manok, gumising na si Langgam. Naghanda ito upang mag-impok ng butil at piraso ng mga pagkain. Tiktilao! Uy, ang ganda naman ng sinag ng araw. Tama-tama ikaw para mapulot ng pagkain. Masiglang lumabas si Langgam mula sa kanyang lungga habang ito ay humihimig. La. Nakakailang balik na si Langgam sa kanyang lungga sa paghahakot ng pagkain. Pulot dito, pulot doon, balik dito, balik doon. At dumating ang pananghalian na pagod at nagpahinga si Langgam. Samantalang si Tipaklong tirik na ang araw ay kababangon pa lamang. Napasarap ang tulog ko. Ang aliwalas naman ang araw na ito. Tama-tama ang panahon para sa paglalaro. Bumalik na si Langgam sa paghahakot ng pagkain at binati siya ni Tipaklong nang nakita siya nito. Kaibigan Langgam, kanina pa kita nakikita babalik-balik sa paghahakot ng mga pagkain. Kay ganda ng sikat ng araw, bakit hindi mo ako gayahin? Naglalaro, nagsasayaw at tarong-suruso lamang. Hindi pwede Tipaklong, naghahanda ako sa pagdating ng tag-ulan. Tag-ulan ba ka mo? Ano ba Langgam? Malayo pa ang tag-ulan. Maglaro muna tayo at kung malapit na ang tag-ulan, saka tayo mag-iimpok ng mga pagkain. Hindi na lamang pinansin ni Langgam si Tipaklong at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Dumating ang hapon ay pagod na pagod si Langgam maging si Tipaklong, ngunit ang pinagkaiba ay may naipong pagkain si Langgam at si Tipaklong ay wala.
Lumipas ang maraming araw, namumulot pa rin ng pagkain si Tipaklong. Tipaklong, anong ginagawa mo? Nandiyan sa triksi. Tipaklong, man tayo mag-isulat lang ka, managala. Lumipas ang maraming araw, namumulot pa rin ng pagkain si Langgam. Lumipas ang maraming araw, namumulot pa rin ng pagkain si Langgam. Tipaklong, anong ginagawa mo? Halika sumama sa akin, namumulot ng pagkain. Ayoko. Sa panahon na lang ako nagtag-ulan, imposible namang hindi tumigil ang ulan. Mabilis lumipas. Lumipas ang maraming araw, namumulot pa rin ng pagkain si Langgam. Tipaklong, anong ginagawa mo? Halika sumama ka sa akin, namumulot ng pagkain. Ayoko. Sa panahon na lang ako nagtag-ulan, namumulot. Imposible namang hindi tumigil ang ulan. Mabilis lumipas ang araw, hindi na malayan ni Langgam at Tipaklong na parating na ang panahon ng tag-ulan. Unti-unting nagparamdam ang ihip ng hangin, nagdilim ang paligid at bigla na lamang bumuhos ang malalaking patak ng mga ulan. Dali-daling tumakbo si Langgam sa kanyang lungga, maging si Tipaklong ay mabilis na lumukso. Maghapon at magdamag na hindi tumigil ang malakas na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin, kulog at kidlat. Gutom na si Tipaklong at kumakalam na ang kanyang sikmura. Nanlalambot na ang kanyang katawan sa gutom. Naghanap siya ng makakain ngunit ni butil ng bigas ay wala siyang nakita. Naiisip niya si Langgam na maraming pagkain. Nang humina ang ulan, lumabas si Tipaklong sa kanyang lungga at dahan-dahang lumukso papunta sa lungga ni Langgam. Kaibigan Langgam, Pinagbuksan ito ni Langgam. maaari mo ba akong bigyan ng makakain? Hindi nagdalawang isip si Langgam at binigyan ito ng mainit at maiinom na pagkain. Nang nahimasmasan sa gutom si Tipaklong ay nagulat siya sa kanyang nakita sa paligid ng lungga ni Langgam. Napakadami mong pagkain Langgam. Tiyak na may susobra pa kahit bayari ang panahon ng tag-ulan. Sana nakinig ako sa mga sinabi mo. Sana sumama ako sa iyo sa pagmumulot ng pagkain at sana hindi na ako naglaro sa panahon ng tag-araw. Sana hindi ko naranasan ang magutom. Ngayon, nauunawaan ko na ang ibig mong sabihin. Huwag sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay na kailangang maghanda sa anumang problema at sakuna na maaaring dumating sa nakaraan. Simula noon ay sabay nang namumulot ng mga butil at piraso ng pagkain si Langgam at Tipaklong at naging matibay ang bigkis ng pagiging magkaibigan ni Langgam at Tipaklong. Dito nagtatapos ang kwento ni si Langgam at si Tipaklong.